Titulong Itbulaga, may ibabalik na sa tunay na may-ari. Ayan, palakpakan! At dahil nga naglabas na ng desisyon ang IPO kung saan pinabura ng halushos na sila ang may-ari ng Itbulaga. Pero ipinagdiinan nila na dahil sila ang producer ng show, sa kanila ang nasabing programa. Hanggang sa pumutok na, sumabog na talaga namang hindi na maiiwasan. Total gusto nyo ng pagbabago, ng rebranding, palitan na lahat. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood, tapusin niyo po yan. Paki-like, paki-share, mag-iwan ng komento, pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinion, tayo po ay makikiosyoso sa bawat kwento. Makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong marites na maghatid sa inyo ng mga intriga, Nemia Chika Dora! At ito ang latest! Titulong Itbulaga, may ibabalik na sa tunay na may-ari. Ayan, palakpakan! At dahil nga naglabas na ng desisyon ang IPO kung saan pinaburan ang mga legit na barkad, ang Tito Vic and Joey. Ayan, sila ang nagwagi. Kaya tama ang inyong narinig, naglabas na nga ang IPO ng desisyon kung saan pabor para sa TVJ at legit na barkads. Ito ay naunang ipinahayag ng batikang kolumnista na si Nanay Christopher Min kung saan ipinalabas ito sa kanilang programa na Christopher Minute. So ayan, panoorin natin. Matinding sorpresa ng Tito Vic and Joey sa publiko, malapit na. Ginawa po namin yan ng alas 7 ng umaga. At ngayon, eto po, lumabas na po ang resulta ng labanan sa IPO Philippines. Eto po, tutukan po natin. Randy Balaguer, maraming salamat sa pagtulong ha. Kasi ito mismo yon ito yon. Ayan. Kinansela na ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark registration ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE Incorporated sa pangalang Itbulaga at EB. Ayon sa IPO Philippines, hindi napatunayan ng TAPE kung paano nila nabuo ang Itbulaga mark. Samantala, nakapaglabas naman ng testimonya at eksplanasyon ang mga petitioners na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kung paano nila binuo ang Itbulaga, kaya sa kanila pabor ang desisyon. The petitioners proved that it is the originator and owner of the contested Itbulaga mark. Petitioners' explanation or story on how initially the idea of the Itbulaga mark came about did seem believable and credible ayon sa desisyon ng IPO Philippines. Napakalinaw po, hindi na po magagamit ng TAPE Bulaga ang titulong Itbulaga. Hindi na, Dabarkads, EB, Itbulaga, hindi na po. Ibinalik na po ng IPO Philippines sa mga tunay na may-ari ang titulo ng programang ito. Ayun, congratulations talaga. Ito ang pamastuhan ko. Ayan, congratulations sa Tito Vic and Joey at sa legit Dabarkads. Ayan, congratulations! Naku, matatandaan na ito ay naging Talk of the Year sa showbiz kung saan tumagal ng ilang buwan. Naku, pinag-usapan, pinagkaguluhan at talaga namang nahati ang publiko kasi syempre marami ang ating mga kababayan na talaga namang tagahanga ng nasabing programa. Kung saan hindi nila ini-expect na magkakawatak-watak sila mula sa produksyon at sa mga umaharap sa camera. Kumbaga, ang bumubuo sila Tito Vic and Joey at ang legit Dabarkads. So, nahati sila. At humantong na nga ito sa napakalaking desisyon ang sila ay mag-resign at mapagdesisyonan nila na lumipat ng ibang istasyon. Na ngayon nga ay napapanood ang kanilang programa sa TV5, ang EAT. Ayan, na pinangungunahan nila Tito Vic and Joey, pati ang mga legit Dabarkads na sumama sa kanila. At samantala sa kabilang panig naman ay ipinaglaban ng halushos na sila ang may-ari ng Itbulaga. Sa kabila ng pagsasabi nila noon sa mga nakaraang interview nila na TVJ is Itbulaga at Itbulaga is TVJ. Diba? Yun ang sinasabi nila. Aminado sila doon. Pero ipinagdiinan nila na dahil sila ang producer ng show, sa kanila ang nasabing programa. Kung gusto nilang umalis, nako, may iiwan ang titulo para sa amin. Yun ang kanilang desisyon. At nagpatuloy nga ang programang Itbulaga sa GMA7 na pinangungunahan nila Paulo Contes, nila Betong Sumaya, yung kambal nila Carmina Villarreal.
At marami pang iba. Actually, hindi ako nanonood, kaya hindi ko alam kung sino-sino yung mga nandun. At kung ating matatandaan nga ay nagka-problema ang mga talent nito, ang mga humaharap sa camera, laban doon sa mga tagapamuno, sa ilang mga tagapamuno. Kasi sinasabi naman na si Tony Tobuera ay hindi naman nagka-problema sa TVJ. Sila ay magkakaibigan at sila ay nagkakaunawaan. May mga balita pa nga na pursahang pinag-resign si Tony Tobuera na isa sa producer ng nasabing programa. Na siya rin naman ang may-ari ng APT Studios. 'Di ba? So marami pang mga naging problema. May mga nagsabi na magbabawas ng araw na mapapanood ang TVJ. May mga nagsabi naman na magtatapyas ng sahod sa mga ilang Dabar Cats. Magtatanggal ng ilang talent ng mga Dabar Cats at papalitan ng mga bago. At maging sa production, marami rin ang papalitan. Dahil ang rason nila ay gusto nila ng pagbabago, rebranding, at kung ano-ano pa. Bagay na hindi naman naging pabor sa mga legit Dabar Cats na tumagal na ng halos ilang dekada sa telebisyon. At naging magandang balita nga na lahat ng mga Dabar Cats ay sumama rin sa Tito Vic and Joey laban sa tagapamuno nito. Siyempre maliban kay Alden Richard na naiwan sa GMA7 pero hindi naman napanood sa Itbulaga. Pero alam naman natin na si Alden Richard ay talaga namang eksklusibong nakakontrata sa GMA7 kung kaya't hindi siya pwedeng lumipat sa TV5. Ganun yon. Pero nakakalungkot kasi kung mapapanood natin, napakasaya ng Itbulaga, nagbibigay ng hatid, saya, tuwa sa mga manonood sa loob ng ilang dekada. Marami nga ang nagsasabi ng mga OFW na bata pa lamang kami, hanggang sa lumaki kami, napapanood na namin ito. Nasa Pilipinas kami, napapanood na namin, hanggang sa umalis kami, napapanood namin sa ibang bansa. Tapos ngayon, mapapalitan, mababago. So marami ang nalungkot. Pero syempre dahil sila ay mga professional sa kabila ng mga problemang hinaharap nila, na kung hindi natin ito namamalayan, hanggang sa pumutok na, sumabog na talaga namang hindi na maiiwasan. Kung kaya't humantong na sa lipatan sa hiwalayan. At dahil nga sa kanilang paghihiwalay, pareha silang umaangkin sa nasabing titulo. Kung sino ang may-ari, syempre sasabihin nila kami sa mga tagapamuno, sa mga producer. Sasabihin naman nila Tito Vic and Joey, kami ang bumuo. Alam namin kung paano nabuo ang Itbulaga, maging ang musika nito, ang theme song nito. At syempre ito naman ay idinaan nila sa legal na proseso. 'Di ba? Kung kaya't marespeto nilang iniwan ang Itbulaga sa GMA7 habang umaapila sila at hindi nila ginamit ang kanilang programa na binuo sa kanilang paglipat sa TV5. Kung kaya't napapanood ang E80 sa kabilang istasyon sa TV5. Hindi nila halos mabanggit ang Itbulaga na alam nilang sa kanila, marespeto nilang hinantay ang pagkakataong ito, kung kaya't sila ngayon ay masayang masaya, nagdiriwang, na sinasabi nilang sa kanila talaga ang nasabing titulo, Itbulaga. Pero maaari ito ay hindi pa tapos, pwede pa naman sigurong umapila, hindi ko alam, pwedeng itaas pa sa mas mataas na korte, hindi natin alam, pero dapat igalang na natin ang desisyon ng IPO kung saan na nagbigay ng pabor na resulta sa Tito Vic and Joey, na sila ang may-ari ng Itbulaga. Naku sa mga halos host, mag-move on na kayo. Dapat sa inyo ay gumawa na lang ng programa na bago. Di ba? Huwag na nating hatakin yung Itbulaga na logo, na titulo. Kumbaga, total gusto niyo ng pagbabago, ng rebranding, palitan na lahat. Hindi lamang ng mga talent, yung mga artista ninyo. Dapat maging titulo. Dapat umpisa pa lamang, ibinigay nyo na ito sa Tito Vic and Joey. Di ba? Bilang respeto na din. Kasi di ba, maaaring kayo ang producer ng show. Pero sila naman ang nag-aakyat ng pera. Diba? Sila naman ang dahilan kung bakit tumagal, naging successful. Diba? Ibig sabihin, marami na rin silang perang nahakot at naipasok sa kabanang yaman ninyo. Kasi kung nagkaroon man ng mga problema, nagkaroon man ng pagbabago na hindi natin napagkasunduan, bilang respeto sa pinagsamahan, at sa haba ng panahon na matagumpay ninyong itinaguyod ang Itbulaga, sa inyo na yan. Dapat ganun, sa umpisa pa lang. Kasi diba kung ating matatandaan, ang Itbulaga ng GMA7 ay katakot-takot na pangbabash ng mga netizen. Ibig sabihin, hindi nila tanggap, hindi nila masyadong kinagat, hindi nila ipinagpatuloy. Kumbaga, hindi nila ipinagpatuloy na suportahan ang nasabing programa sa katauhan ng ibang mga host. Diba? Sa mga live viewers, sa ratings, hindi may pagkakaila na ang Tito Vic and Joey E80
ay talaga namang nangunguna. Di ba? Ngayon nga ay may mga naririnig ako na babasa na maaaring bumuo na ang GMA7 ng programa na pang noontime show na pantapat sa Itbulaga at sa It's Showtime. Pwede namang ipagpatuloy ito ng mga halos-host ng Tape Incorporated kung saan magbibigay sila ng bagong titulo ng kanilang programa. Pero marami rin ang nagwi-wish na sana ilipat na lang daw ang bubuuhing show ng Tape Incorporated sa GTV. At yung pang GTV naman kung saan ang It's Showtime, nako sana ilipat na daw sa GMA7 mismo. Marami akong nababasang ganon. Pero feeling ko mas bobongga ang It's Showtime sa GMA7. Di ba? Naku sa mga taga-halos-host, good luck sa inyo, mag-move na at tanggapin ang desisyon. At sa TBJ naman, ako congratulations, masayang-masaya ako para sa inyo kasi alam nyo sa mga sarili niyo na kayo ang nawalan, kayo ang naagawan, kayo ang nag-intay. At dahil nga alam nyo sa inyo, nako, ipinaglaban ninyo at hindi nyo sinukuan. Ngayon, nasa inyo ang tagumpay! Congratulations! At yan lamang po ang ating mga chismax for today. Maraming salamat at mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. Kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, ako paki-comment down below. Maraming salamat at syempre palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe ay mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nenya Chika Dora!